dakilain ng ating Panginoon na karapat-dapat itaas sa ating kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At karapat-dapat kang itaas. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. At ito ay sa araw-araw dapat nating alalahanin, i-recall ang kabutihan ng Diyos, kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon mula sa lusak ng kasalanan, sa mga panahon ng ating kababahan, sa panahon ng ating mga downs sa buhay, nandiyan ang ating Panginoon. Sa panahon ng kasaganaan, nandiyan ang ating Panginoon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, let us stop and give Him praise. Let's give Him glory. Karapat-dapat ang Diyos itaas sa ating kalagitnaan, sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti at karapat-dapat luwalhatiin, sambahin, dakilain ang kanyang mga banal. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tayo manalangin sa pagpapasimula natin gawain. Dakila at mahabagin namin Diyos, sa mga sandaling ito kami lumalapit sa iyo, nagpasalamat. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. For your name is great and greatly to be praised, O Diyos. Sa mga sandaling ito, tunay nga, without you, Lord, hindi kayo makatayo sa aming kalagitnaan. Kung wala ka, O Diyos, marahil wala na rin kami. Pero maraming salamat sa iyong dakilang biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, O Diyos. Dahil tunay nga, sino kami? Sino ang tao para iyong bigyan ng halaga? Pero, O Diyos, nakita namin, nabasa namin sa iyong mga salita, nang sabi mo kami ay iyong bayang pili. Nilagay mo, O Diyos, out of darkness into your marvelous light. At sa mga sandaling ito, wala kaming ibang dahilan, wala kaming ibang reason para tumigil sa pagpupuri, kundi, O Diyos, sa aming mga labi, ang mga buhay, ang magsasabi ng papuri at pagdakila sa iyo lamang, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat purihan at luwalhatiin. O Diyos, sa mga sandaling ito, sa aming pagpapasimula ng gawain sa araw na ito, nagpasalamat kami tunay na higit sa lahat ng iyong magawa sa aming mga buhay. Sa bawat sirkumstansya, O Diyos, tinuruan mo kami na magpasalamat sa iyo. Tinuruan mo ang mga labi na magpuri sa iyo, O Diyos. Sa kabila man ng mga bagyo na dumating sa mga buhay, sa kasaganaan, sa kahirapan, O Diyos, tinuruan mo kaming sumamba sa iyo. At sa mga sandaling ito, bayaan namin mga labi magsabi na papuri at pagdakila sa iyo lamang, O Diyos. Sa mga sandaling ito, nagpasalamat kami dahil tunay nga, ikaw ang Diyos na nagpapamahalas ng iyong pag-ibig sa bawat isa. At O Diyos, inaalala namin sa araw na ito at sa bawat araw ang iyong kabutihan sa amin. Tunay nga, O Diyos, karapat-dapat kang luwalhatiin at sambahin sa aming kalagitnaan. Sa mga sandaling ito, O Diyos, nadako kami sa iyong mga salita sa exhortation. Bayaan, O Diyos, ang aming dalangin, ikaw ang siyang mangusap. Gumawa ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan. O Diyos, pasimula mo ang araw na ito nang may isang palaking pagkawhat, pagkilos sa aming kalagitnaan. Send the spirit of revival sa bawat isa, so that we may be able to praise you and worship you. At bayan, bigyan mo ng bagong karanasan ng bawat isa sa araw na ito. Bigyan mo ng isang puso na galagablab sa pag-ibig sa iyong Santong Espiritu, O Diyos. At bayan kayo magpuri, magsamba sa nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin sa aming kalagitnaan. O Diyos, mapurihan ka. Bayan, O Diyos, ang aming dalangin sa pagpapasimula aming gawain. All throughout the duration ng aming service, Lord, ikaw ang siyang mangusap. Gumawa ka, kumilos ka, O Diyos, sa mga salita sa exhortation, sa mga awitan, at lalong higit, O Diyos, mamaya sa main speaker. Father God, send the spirit of harmony. Send your spirit, send your word. Give us strength, Lord. Sapagkat sa iyong presensya, naroon ang kalakasan, naroon ang kagalingan, naroon ang kagalakan. At nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa sa mga sandaling ito. At tunay nga ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh. That is why, Lord, we know that you will supply all our needs sa aming kalagitnaan. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, we put our trust in you. At bayaan, Lord, through the reading of your word, ikaw lamang siyang maluwalhati. Father God, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang siyang madakila, maluwalhati. From the start to the end, ikaw lamang siyang mapurihan sa aming kalagitnaan. May taas ka, O Diyos, maluwalhati ka sa araw na ito. Bayan, ang dako ito mapuno papuri pagsamba, sapagkat ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat luwalhatiin. May balik lamang sa iyo lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa natangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Mari natin palapakan ang ating Panginoon. Purihin, nakilain ang ating Diyos sa araw na ito. At dadako na po tayo sa exhortation sa mga sandaling ito. At bigyan natin
pagkakataon ng pagbasa ng salita ng ating Panginoon habang tayo nakatayo. Ating buksan sa Psalms 103 ang ating mga banal na kasulatan. So magbibigay lamang po ako ng 30-minute exhortation sa araw na ito para magbigay ng kagalakan sa bawat isa. Okay. Psalms 103 verse 1 to 2 ating basahin. Ito ay awit ni David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Can you say amen to the words of God? Amen. Maaari po tayo makaupo sa araw na ito. Pagbati po ng isang magandang araw sa bawat isa. So, yung ating program po ngayon ay medyo may exhortation po tayo. So, bayaan sa araw na ito ay mapuno tayo ng papuri, pagdakila, pasalamat sa ating Diyos through the reading of His Word. At niniwala ko na mayroong expectation ng bawat isa na ang ating Diyos ay kikilos at gagawa sa ating kalagitnaan. Do you believe it, mga kapatid? Ang ating Diyos ay napakabuti and He is worthy to be praised. Kaya bago tayo mag-proceed sa ating pagpupuri, pagdakila sa araw na ito ay bigyan natin ng panahon, pagkukulan natin na magbulay-bulay tayo sa mga salita ng ating Diyos sa mga sandaling ito. Ang Diyos po ba natin ay mabuti, mga kapatid? Para natin palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Diyos and siguro short testimony lang. Nagpapasalamat lang din ako sa Diyos sa kabutihan niya for the past isang taon din na pinagkaloob ng Diyos and tunay nga na maraming mga ups and downs sa ating buhay at yung isang taon na yon ay kumbaga sabi ng ilan mabilis lang, pero for me ay napakarami nangyari for a year na pinagkaloob ng Diyos sa aking buhay. So I'm pretty much thankful. I'm very thankful sa gawa ng Diyos sa akin personally at iniwala ko na tayo pinagpapala ng ating Diyos every day of our lives. So karapat-dapat siyang papurihan, sambahin, luwalhatin in any situation. Maraming mga panahon ng pagka-down, pagkalungkot. Marami rin panahon ng rejoicing at kasiyahan, blessings na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito ay bayaang huwag tayong mapigilan. Bigyan natin papuri ang ating Diyos. Bigyan natin siya ng lakas. So yung ating mga reservations pa, marahil nahihiya tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon sa araw na ito. Let it be cast down. Let it be broken down, mga kapatid. At sa araw na ito, bigyan natin ng malayang pagsamba ang ating Panginoon. Karapat-dapat siya sa papuri pagsamba in any situation. Kahit hindi mo birthday, bigyan mo ng papuri ang Diyos. Bigyan mo ng pagluwalhati ang Diyos. Sapagkat karapat-dapat siyang luwalhatiin at sambahin. In any day of our lives, our God is a good God at hindi siya nagbabago. So salamat sa biyaya ng Diyos. At tunay nga na sa araw na ito ay maglaan tayo ng sandali ng oras upang luwalhatiin ang ating Panginoon at pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. So sa araw na ito, nais ko magbigay ng unting encouragement lamang na kinuha natin dito sa verse 2 ng ating binasa. Gusto ko mag-focus tayo dun sa kaisipan na sinabi dito ni Haring David, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Umawit si Haring David na may pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos. Sabi niya, Bless the Lord. Papurihan ng Diyos ng aking kaluluwa. All that is within me, hindi lamang yung kaluluwa niya, lahat. Even yung kanyang katawan, yung kanyang buong buhay. Bless the Lord. At sabi niya sa verse 2, Bless the Lord, O my soul, at huwag mo na hayaang makalimutan ko ang mga gawa ng Diyos, ang benefits, ang mga natanggap niya from God. So let us focus sa ating pag-uusap sa araw na ito. Mabigyan ko na ng simple title na Forget Not. So pinag-usapan namin ito ng mga kabataan, pero I want to share din yung encouragement sa araw na ito sa mga sulat ni Haring David. Dito sa verse 2 ng Psalms 103 na papurihan ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos, at bayaang huwag makalimutan ang lahat ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay.
Napakaraming ginawa ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Marami siyang ginawa sa atin at tunay nga na yung ating mga sirkumstansya, it doesn't compare sa mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yung mga sirkumstansya natin, yung mga at times kalungkutan, kabigatan, yung mga araw na yan na ikay dumadanas ng kalumbayan, ng panlalamig, it does not compare. Sabi nga ni Pablo, di ba? Yung kaluwalhatian na nag-aantay para sa atin na hindi may kukumpara sa mga struggles, mga testing, yung mga trial na meron tayo sa lupang ito. At si Haring David ay nag-compose na isang awitin na ito na napakaganda na sabi niya, luwalhati ng Diyos, papurihan ng Diyos. At sambahin ng Diyos, hindi lamang ng aking katawan, hindi lamang ng aking labi, hindi lamang ng aking mga awit, kundi yung aking buong buhay. All my soul, all that is within me, ay magpupuri sa Diyos. And it goes on by saying, huwag ko nawa makalimutan ang magawa ng Diyos. Ano ba yung mga gawa ng Diyos sa ating buhay? Verse 3 says, who forgives all your iniquities. Yung nakaranas sa pagpapatawad ng ating Panginoon, mga kapatid. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. Amen. Yan ay gawa ng Diyos. He redeems your life from the pit. Who crowns you with steadfast love and mercy. He satisfies you with good, verse 5, so that your youth is renewed like the eagles. Maraming mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. And it goes on. Si David goes on by saying, Lord, bless your holy name. Huwag ko makalimutan ang mga gawa mo, mga benefits. You have forgiven my iniquities. You have healed all my diseases. Everything ay ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At sino nakaranas niyan sa mga sandaling ito? Napakaraming ginawa ng Diyos sa atin. So hindi lamang ito, no? Kung susulatan niya ni Haring David, sabi nga sa isang awit, could we with ink the ocean fill? At kung gagawin yung ulap na mga scrolls, ay kukulangin ang mga kalangitan para isulat ang kabutihan ng ating Diyos. Kukulangin ang mga kalangitan para isulat ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating mga buhay. So he goes on by saying, let the name of the Lord be praised. At ang ating Diyos ay merciful and gracious. He is slow to anger. So he goes on by praising God, by glorifying God. He lists on many things. At after nun, kung babasahin niyo sa dulo ng mga chapter, sabi nun, hindi lamang ako'y magpupuri, kayo din mga anghel, magpuri kayo sa Diyos. Sapagkat lahat ng mga kanyang gawa ay dakila at karapat dapat papurihan. Napakaraming ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi ni David, hindi lang ako dapat magpuri. Kayo mga anghel, kayo ng mga nilikha, magpuri kayo sa Diyos. At karapat dapat siyang sambahin at luwalhatiin. And one thing na nag-struck sa akin, so bagaman ito ay isang talata na hindi na bago sa atin, pero one thing na nag-struck sa akin, itong kaisipan ni Haring David, na nagsasabi siya, he exclaims, na wag ko nawang makalimutan lahat ng mga gawa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, tayo ay mga tao, mga limited lang yung ating capacity ng utak. At tayo ay nakakalimot. Di ba? Tayo ay limited lang. At hindi natin kayang alalahanin lahat. Hindi natin kayang i-contain lahat sa utak na ito, ang lahat ng mga memories from childhood. Ilan sa inyo ay talagang nalimutan na yung mga pagkabata, yung mga memories nakalimutan na. At kung hindi madi-display yung mga lumang litrato, talagang makakalimutan na totally from our memory. At tayo mga tao, at times, hindi lamang sa mga may edad, kundi sa atin, even sa mga bata, may mga tendency na pagiging makakalimutin. Ako, sabi nga rin ng madalas sinasabi ng aking magulang, kabata-bata ko pa, makakalimutin na. Pero dahil nga sa maraming mga bagay, na sometimes we are very busy, we are very distracted of many things, na oftentimes we forget. We tend to forget things na nangyayari sa atin, sa mga nakalipas na araw, nakalipas na taon, nakalipas na mga buwan. And David's prayer, yung kanyang awit dito ay nag-summarize, napakaraming ginawa ng Diyos. At bayhaan makalimutan ko na lahat. Wag lang lahat na magawa ng Diyos sa aking buhay. Napakarami niyang ginawa. So kung makakalimutan ko yun, baka wag na ako mangyari na makalimutan ko. Bayaan na maalala ko every day all of His benefits, all of His goodness sa aking buhay.
Marahil makalimutan na natin lahat. Makalimutan na natin lahat ng mga nangyari, lahat anong kinain mo kahapon, kinain mo last week, okay na yung makalimutan. Wag lang yung magawa ng Diyos sa ating mga buhay. And I'm very blessed, I'm very glad na makarinig ng mga patotoo, even more so sa ating mga may edad na talagang yung memory ay nag-deteriorate na. Dahil kasama sa edad yung talagang pag-deteriorate ng capacity ng utak. So yung memories talagang hindi na come to their brains quickly. So, pero kahit na kahit na ganun ang kanilang kalagayan, ang kanilang situation, hindi na nakakalimutan to tell of God's goodness sa kanilang buhay. Imagine that. Marami na sila nakalimutan at times, nakakalungkot man, pero at times nakakalimutan nila even yung pangalan ng kanilang mga anak. Pero yung kabutihan ng Diyos lumalabas sa kanilang mga labi. It is to testify, it is to signify, katulad ng awit ni David. Marahil nakalimutan ko na lahat sa mundong ito. Wag lang ang mga kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kaya yung patotoo ni Haring David, na even hanggang sa kanyang kamatayan, he will tell of the goodness of the Lord. But bayaan sa mga sandaling ito, let this be our prayer as well. Makakalimutan tayo mga tao. Pero bayaan, katulad ng awit ni Haring David, Lord, okay lang makalimutan ko na lahat ng mga bagay, wag lang lahat ng mga benefits na gawa mo sa akin. Alam niyo ba, mahalaga sa Diyos na ang kanyang mga bayan, ang kanyang mga tao ay hindi maging makakalimutin. Mahalaga sa Diyos na maalala ng bayan, maalala ninyo ng mga followers, sa mga tagasunod ni Kristo. Mahalaga para sa Diyos na maalala ninyo ang kanyang mga gawa. Alam niyo ba, sa panahon pa ng Old Testament, marami ng mga senaryo, marami ng mga proofs na nagpapatunay, nagpapakita na God values yung ating remembrance, yung pagkaalala sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Sa panahon ng Israel, kung maalala ninyo sa Exodus, di ba? Nung sila ay datnan ng Passover, nung sila nagapahid ng mga dugo dun sa doorposts nila, kung babasahin niyo yung chapter 12, ang sabi doon, ito, isisimulan natin yung practice ng Passover, at para saan ito? Do this in remembrance. Sa mga gawa ko sa inyong buhay. Habang sinasagawa, or habang nangyayari yung 10 plagues, doon sa all throughout that land of Egypt, ang mga anak ng Diyos, sa mga nakinig sa payo ni Moses, they are staying at their houses at in-instruct ng Diyos itong Passover feast. At ang sabi ng Diyos sa Exodus chapter 12, pa-display na sa verse 14, itong araw na ito, it shall be your memorial day. Alalahanin niyo to, sabi ng Diyos, sapagkat ito ay ginawa ko sa inyo. Marami akong ginawa sa inyo. So itong araw na ito, na kayo ay ligtas, kayo ay safe by the blood. Okay, that is to signify of things to come sa ating Panginoong Kristo Jesus. Pero for this moment on, huwag niyo itong kakalimutan. Isulat niyo ito at isagawa niyo yung Passover feast. Sabihin niyo sa inyong mga anak, sabi doon ng Diyos, sabihin niyo sa inyong mga anak, at ito ay i-keep niyo as a statute forever. Pero ano nangyari? After mangyari yung 10 plagues na na-witness ng bayan, bagaman hindi sila totally affected, alam natin ang storya, hindi sila affected much ng mga nangyayari na salot sa lupay ng Egypt, pero na-witness ito ng bayan. Nakita nila na our God is a powerful God. Our God is not something na dapat kalabanin. Dahil napakaraming ginawa ng Diyos na kakilakilabot at that time. So hindi dapat kalabanin, pero pagkalabas nila ng Egypt, they were singing songs, they were happy na salamat sa Diyos, purihin ang Diyos. Pero pagdating nila doon sa Red Sea, nakalimot na ang bayan. Pagdating nila doon, okay, so may punta natin yan, no? Pero pagdating nila doon sa mountain of God, sa panahon ni Moses, siya umakyat to get the 10 Commandments, yung bayan doon na nag-aantay, they are impatient. Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng golden calf. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng mga bayan, gumawa tayo ng Diyos-Diyosan, dito natin ilagay yung ating mga papuri. At si Aaron, gayon din ang kanyang ginawa. They made a golden calf and put their praises there. At habang si Moses andun sa taas, nag-aantay siya sa commandment ng Diyos. Ang Diyos doon at mountain, sinasabi ng Diyos lahat ng kanyang mga utos. Kung mabasahin niyo yung Exodus
14, 15, 16, napakaraming mga utos na ginawa ng Diyos, and it was summarized into the 2 tablets na tinatawag natin ngayon na 10 Commandments, or Decalogue na tinatawag. So maraming mga utos ng Diyos, thou shalt do this, thou shalt not do this, at sinamarize ito, sinulat ito sa bato. Para saan? Bakit pa sinulat ng Diyos? Para ang bayan ay makita ito at maalala ang mga utos ng Diyos. So that is why pagbaba ni Moses, pero ang na-witness ni Moses pagbaba, yung mga bayan ay sumasamba sa Diyos. Nakalimutan na agad ang gawa ng Diyos. They crossed the Red Sea, nakita nila ang 10 plagues na kakilakilabot, pero they have already forgotten. That is why, anong ginawa ni Moses? Yung tablets na kanyang hawak na bato, binasag niya, di ba? Sa galit, sa inis. Pero alam nyo ba, actually, after nun mabasag, at after nun sila i-rebuke ng Diyos, ano nila mga ginagawa? Itong mga tablets na ito ay nabuo ulit. Pinabuo ulit ito ng Diyos sa kanya. Isulat mo ito, Moses, itong commandments na ito para, on what purpose? Bakit pinasulat ulit ng Diyos? Pwede namang hindi na ipasulat ng Diyos. Pero bakit sinulat? Para ang bayan ay makita ito at maalala. Maalala ang mga utos ng Diyos. So back in the days of Moses, God favors na ang kanyang bayan ay huwag makalimot. Kasi nga ang tao ay makakalimutin. And then after a while, dumating yung isang pagkakataon, di ba, isang kautosan dun sa 10 Commandments na nagsasabi na yung Sabbath day ay gawin ninyong banal, huwag kayong magtrabaho, huwag kayong hanap buhay, magpahinga kayo. Diba? Ang ganda naman ng utos, no? Kung meron sa Pinas lang na mandatory break kada Sabado, ba? Okay sana yun. No? Mandatory break kada linggo. Utos yan. Huwag kayong magtrabaho, sa bahay lang kayo, magpahinga kayo. Ba, ayos yun. Pero at this time, itong mga tao, yung bayan ng Israel, merong iisa na nakalimot. At siya, sabi sa doon sa Numbers, binansagan siyang Sabbath breaker. Siya ay nagpulot ng mga kahoy, nagpulot ng panggatong para gamitin nila kinabukasan o sa mga susunod na araw. At itong taong ito na nakalimot sa utos ng Diyos na huwag kayo magtatrabaho sa araw ng Sabat. Nakalimot siya at siya ay hinatulan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos after that? Sa Numbers chapter 15, kung babasahin natin, there was this Sabbath breaker na inutos na nga ng Diyos na huwag niyong i-break yung Sabbath, pero ginawa niyo pa rin. Anong ginawa ng Diyos? Hinatulan siya. Pero meron akong gustong pansinin natin na ginawa ng Diyos dito sa Numbers chapter 15, verse 37. Dahil nakalimot ang bayan, sinabi ng Diyos kay Moses, sige, kausapin mo itong bayan ng Israel at gumawa kayo ng tassels. Gumawa kayo ng fringes, na sa translation kasabi. And put a cord of blue on the tassel of each corner. Verse 39 says, and it shall be a tassel for you to look and remember all the commandments of the Lord. Dahil hindi na tumatalab yung 10 commandments na nakadisplay dun sa Ark of the Covenant everywhere they go. Hindi na tumatalab yun. That is why, sige, maglagay kayo. Utusan mo yung bayan, Moses. Diyan sa damit ninyo, sa pinakababa ng damit ninyo, maglagay kayo ng mga parang tiri-tirintas, mga nakasabit. Okay? Yung mga pabitin diyan sa baba. Para, on what purpose? Para hindi nyo makalimutan yung mga utos ko. So para, ang kaisipan ng Diyos ay para everywhere they go, makita nila yung damit nila, nasuot-suot nila everyday, ay makita nila doon, may utos ang Diyos na huwag kakalimutan ng mga bagay na ito. So God instructed the nation of Israel to put tassels. Nasabi sa verse 39, kapag ito'y tinignan nila, maalala nila ang mga utos ng Diyos at gawin. Not to follow after your own heart and your own eyes, and which you are inclined to do, to war after. Para yung bayan, every time na kung saan man sila lupalop makapunta, kung hindi man kita yung tent, yung tolda ng Diyos, kung saan gumagawa, kung saan yung, di ba, yung pillar of cloud, pillar of fire, kung hindi man nila makita yon, at least sa damit nila kita na meron dapat silang sundin.
Pero dahil nga ang tao ay makakalimutin, syempre, kahit nasuot-suot nila yung damit, nalimutan pa rin nila ang salita ng Diyos. Nagpapasaway pa rin sila. Marami pa rin silang mga ginawang pagkakamali. Imagine, suot-suot nila yung damit. No? Yung tatak, yung remembrance dapat. Pero ang bayan ay nakalimot pa rin. And that is why, bago sila pumuntong dun sa promised land, di ba? Anong nangyari? Pinarusahan sila ng Diyos. They have to stay near the border ng promised land for many years. Dahil ito yung parusaan nila ng Diyos sa Deuteronomy. Nagpasaway sila bago sila, on the mere point na malapit na sila dun sa lupang pangako, nagpasaway pa sila. Kaya, you have to stay here. Stay put lang kayo dyan. Ha? Hindi ko muna kayo papapuntahin sa promised land. So, pinakita kay Moses, di ba? At alam natin yung maraming storya, nagsugo ng spy, nagsugo ng mga, etc. para silipin itong lupain ito. Pero ang bayan ay natakot. That is why, yung parusa na sa kanan ng Diyos, sige, stay put muna kayo dyan. Stay there at the border. Pero ang bayan pa rin ay nagpasaway. Kahit na sila ay pinaparusahan, sila ay nire-remind time and time again na ang Diyos na kasama nila ay makapangyarihan Diyos at may kayang gawin. Marami siyang ginawa even before time. Pero ang bayan ay nakalimot. So that is why sa Deuteronomy, Moses has to tell the law again. Chapter 3, chapter 4, chapter 5. Oh, imagine dun, mostly, syempre mga bata, pero may mga ilang doon na mga tanda pa rin na natitira pa. Hindi pa talaga napamatay dahil alam natin, yung mga nakatawid doon sa promised land ay talagang new generation na ng mga lahing Israel except kay Joshua and Caleb. Pero Moses has to tell the story again sa chapter 3 ng Deuteronomy, chapter 4, chapter 5. Inilahad ulit yung kautusan ng Diyos. Kaya pagdating sa chapter 6, sa verse 1, nais ko mag-focus tayo dito. Deuteronomy chapter 6, sa verse 1, sabi doon, "This is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it." Bago kayo makarating sa lupaing pangako, I have to tell these rules. I have to tell the law. At ito yung in-instruct ng Diyos kay Moses this time. Verse 2, "So that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's sons, by keeping all his statutes and commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might." Okay? So ito yung summary ng kautusan. You shall love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your might. At ang sabi ni Moses sa verse 6 is interesting. "At itong mga sulat na ito, these words that I command you today, it should be and it shall be on your heart." So hindi na satisfactory na maglagay ng tirintas ng tali para maalala ang kabutihan ng Diyos. Hindi na satisfactory yung makita yung 10 commandments para sa bahay. Dahil ang tao ngayon makakalimutin. Kaya ang sabi ni Moses, instead na isulat ninyo sa mga papel, sa mga bato, isulat ninyo na sa inyong mga puso. Okay? Isulat nyo sa inyong mga puso itong kautusan ng Diyos. Write it down in your heart para maalala nyo everywhere you go. Pagdating nyo sa lupaing Kanaan, maalala nyo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Write it down in your heart. It shall be in your heart. Keep it in your heart. Sabi pa niya sa verse 7, "Teach them diligently to your kids." Ituro nyo sa inyong mga anak. "Talk it when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise." Ikwento nyo ang kabutihan ng Diyos. "You shall bind them as sign on your hand. They shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorposts of your house and on your gates." So sabi ng instruction ng Diyos kay Moses, ito mga kautusan na ito, sulat nyo na sa inyong mga puso. Sige, kung gusto nyo ring ilagay sa doorpost ng inyong mga gate, gawin ninyo. Kaya nga, di ba, nauso ngayon yung naglalagay ng mga verses sa pinto, sa gate. Dahil dito yung inspiration nun, di ba? Ilagay ninyo sa inyong mga doorpost,
Sabihin ninyo yung kabutihan ng Diyos all the day long, yung kautosan ng Diyos. Kapag matulog na kayo, kapag nakaupo kayo sa bahay, kapag umalis kayo sa bahay, tell the goodness of God. Pero ano nangyari? We know the story. Pagdating nila sa lupang pangako, nakalimot sila. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And the rest is history. Pero alam niyo ba, God has already seen this. Nakita na ito ng Diyos. And that is why, kung tutuloy ang basahin, ang instruction ng Diyos kay Moses, or ang inspiration ng Diyos kay Moses ay ito. Sa verse 10, sabi doon, "And when the Lord your God brings you into the land that He swore to your fathers," sa Canaan, "to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant. And when you eat and are full, then," verse 12, "take care, lest you forget the Lord, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery." Nais ng Diyos, alalahanin ng bayan, yung maraming ginawa ng Diyos nung sila ay nakaalipin pa, alipin sa bayan ng Egypt. At inilagay sila sa lupa na, sabi dito, hindi naman sila talaga yung nagtanim, pero sa gana, hindi sila yung gumawa, pero sila ay hindi pinagkulang, sapagkat ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. They just need to occupy it. Pupunta na sila doon. At sila ay makakaranas na ng maraming mga resources that God has already provided for them. Pero baka, sabi ni Moses, mag-ingat kayo dito. Mag-ingat kayo na baka makalimutan ninyo ang Diyos, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. At ito yung ilang points na iniwan ko sa mga kabataan na nais ko ring iwan sa inyo. At sometimes, dahil tayo ay abundant na sa maraming mga resources, when life is good, when life is okay, kumaayos ang ating mga buhay at marami tayong mga resources sa mundong ito, diba, pinagpala kayo ng Diyos? Do you believe it, mga kapatid? Sino dito ang hindi pinagkulang ng Diyos? Amen. So God has already blessed you. Pero, mag-ingat tayo. There are tendencies that when life is good, that when life is okay, that when life ay maayos, there are tendencies to forget God. Ito yung pinag-ingat ng Diyos sa bayan ng Israel. Kapag nandun na kayo, maayos ang inyong mga buhay, mag-ingat kayo. Isulat niyo sa inyong mga puso yung kautusan. Isulat niyo sa inyong mga pintuan. Sabihin niyo everyday dahil darating ang panahon na kapag kayo'y masaya na doon sa lupay ng Canaan, baka makalimutan niyo na ang Diyos. When they were settled, yung bayan ng Israel, nalimutan na nila that God has brought them out from Egypt. Kada masaya yung buhay nila, no? They went back sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinaniwalaan nila sa panahon na sila nasa Egypt. They went back to sin. Kapag maayos yung buhay nila, balik sa kasalanan, balik sa pagkalimot sa gawa ng Diyos. Kaya nga, another verse, so abante natin ng ontes, chapter 8, verse 17, ang sabi doon, "Beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth." Baka sabihin mo, kanina binasa natin, ang lahat ng mga resources na ito ay nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nag-provide. Pero kapag ikaw ay pinagyaman, kapag ikaw ay sinuplen ng maraming mga resources, mag-ingat ka na baka sabihin mo, out of my own hands, out of my own intelligence, dahil maganda ang resume ko, dahil magaling ako, masipag ako, kaya ako nagkaroon ng ganitong kayamanan. Baka kaya dahil ako ay nag-work 24/7, ako ay nag-work Saturdays, Sundays, kaya ako nagkaroon ng ganitong kayamanan. Beware of that thinking. Sa verse 18, ang sabi ng Diyos, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Naniniwala ba kayo doon?
yung mga businesses, yung mga works ninyo, mga trabaho ninyo, it is He who gives you power. Ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan para ikaw ay able na makapagtrabaho, makapag-business. Huwag mo nga sabihin sa iyong sarili na out of your own intelligence, dahil may natinapos ako, dahil ganito yung aking field, ganito yung aking track, kaya marami akong pera ngayon. Do not forget, you shall always remember the Lord your God, sapagkat siya ang nagbigay ng kapangyarihan para ikaw ay makapagtrabaho. That He may confirm His covenant. Imagine, ang purpose ng Diyos para ikaw ibigyan ng kalakasan, para i-confirm niya yung kanyang pangako na nasabi niya kay Abraham, di ba? Pagpapalain kita, Abraham, at yung mga lahi mo. At tayo ay pinagpala dahil tayo ay ginawang lahi ni Abraham through faith. At sa biyaya ng Diyos, you have received blessings. Yung mga pangako ng Diyos kay Abraham ay natanggap natin because we are Abraham's sons and daughters sa pamamagitan ng pananampalataya. And we have received that, pero sabi dito, warning ng Diyos, back in Deuteronomy, mag-ingat kayo. You shall always remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. At anong nangyari? And sabi sa verse 19, and if you forget your God, and go after other gods, and serve them, and worship them, I solemnly warn you today, that you shall surely perish. And we have already known na ang Diyos, and it doesn't mean you will have to worship a stone statue o yung mga rebulto. We have always known na by the grace of God na mga Diyos, and it can come into various shape and form. Even yung pera, even yung trabaho can be our God. Ba? And be careful. Sabi sa verse 19, kapag nakalimutan mo ang Diyos, at ikaw ay sumunod sa mga Diyos-Diyosan to serve God, to serve mga Diyos-Diyosan. Sabi sa isang account pa sa Matthew, to serve mammon, pera. Sabi dito, the warning is, you shall surely perish. There is a warning na binigay sa bayan. But then again, alam natin ang storya ng bayan. They've forgotten. Nung pagdating nila doon sa promised land, sa Canaan, di ba? Imagine niyo yung story, takot yung bayan. Yung testimony ng 10 out of 12 spies. Takot dahil yung mga tao doon, mga laki, yung mga higante, etc. Pero long story short, nandun sila, nakastay na sila sa promised land. Nagapin nila yung mga higante, pero nakalimutan nila na lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Diyos sa kanilang buhay. And when they were settled, they have forgotten the works of God. No? Sabi nila, lakas talaga ng mga parents ko, lakas talaga ng mga ninuno ko na nagbigay sa akin ng kayamanan na ito. Sabi sa James chapter 1 verse 17, lahat ng mga bagay, every good and perfect gift comes down from above. Galing sa Diyos. So lahat ng mga bagay na meron ka at nahatamo mo, lahat ng mga bagay that you already have ay galing sa Diyos. Do you believe it, mga kapatid? Lahat ng mga bagay na meron ka ngayon, it came from God. It is from above. Hindi sa atin. Kaya nga sabi rin sa isang account sa Psalms, di ba? Sabi niya doon, wag mo akong paghirap, wag mo akong, basahin natin yon. Sa Proverbs 39, ang sabi doon, lest I be full and deny you, and say, who is the Lord? And lest I be poor and steal and profane the name of my God. At times, kapag sa panahon ng kasaganahan, people tend to forget. Nawawala yung appreciation. Alam niyo ba, kapag tayo ay nangangailangan, yung mga maliliit na bagay na tulong sa atin ng Diyos, dumarating at times kung minsan na maliliit lang na mga unting tulong. Na-appreciate natin, di ba? Fully. Pero kapag pinasagana na tayo ng Diyos, nakakalimot na. Nakakalimot na sa gawa ng Diyos. Yung mga maliliit na bagay, di ba dati kung ikaw ay, yung work mo ay hindi naman ganun kalaki, kapag meron ka pang natirang 1,000 sa wallet mo, salamat, Lord, may 1,000 pa ako na pera. At para ka ng milyonaryo,
Pero kapag habang tumatagal, of course, lumalago yung work mo, yung nature ng trabaho mo ay yung sumasahod ka from 4 digits to 5 digits to 6 digits, yung 1,000 sa wallet mo, parang cursed na. Kasi 1,000 na lang pera ko. Diba? Yung appreciation ay nade-decrease, nababawasan. And ang tendency niyan, ang danger niyan is that yung pagkalimot sa mga gawa ng Diyos, the mere fact na ikaw ay nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay, it is because God gave that work to you. God gave that job sa iyo. Pero ang nangyayari, nabibigyan natin ng highest importance ng trabaho instead of God. Nabibigyan natin ng highest importance yung mga jobs, job security, yung businesses. And we forget the one who gave these things sa atin. There is already a warning many thousands of years ago. And right now, it remains the same warning. Na baka tayo ay maglingkod sa mga Diyos-Diyosan and you have already forgotten. When your life is full and satisfied, sometimes nawawala yung ating appreciation sa gawa ng Diyos, nagiging nakasanayan na lang. But mga kapatid, let us be reminded that all these things will not be possible. All your jobs, all your businesses will not be possible without God in your life. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan para ikaw ay able na makapag-perform ng mga trabaho ninyo. Diba? Ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan. Kagalingan! May mga trabaho na kapag hindi ka pumasok, wala kang sahod. Pero salamat sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan, kagalingan, di ba? Para nakapasok ka every day. At purihin ang Diyos sa mga bagay na yan. Wag nawa hayaan na mangyari ang panahon na kapag ikaw'y pinagpala, nakalimutan na ang Diyos. Doon, pinagpala ka na. Gamitin natin itong mga bagay na ito. Of course, we are free to use yung mga resources na meron kayo. Pero baka makalimutan natin, gamit dito, gastos ganyan. Pero we have forgotten yung service ng Diyos. We have forgotten God that has given us all these things. Ba? You're free to use your resources. Walang pumipigil sa inyo. Sabi nga rin ng Diyos, di ba? He has given us all things for you to enjoy. Di ba? Sabi yun sa mga kasulatan. But, take heed. At baka yung ating mga resources, yung ating maging Diyos-Diyosan. At makalimutan natin ang Diyos. Okay? Goodness sometimes brings forgetfulness. Lack of appreciation. Now, let us be reminded that all these things won't even happen without our Lord God. There are also tendencies. Kung ikaw'y pinagpapahala, di ba, nakakalimot sa Diyos, may tendency na ganun. Meron din tendencies na kapag ikaw ay kulang, kapag ikaw ay nasa lowest, darkest na depths of your life, kapag ikaw ay insufficient, kapag wala kang resources, may tendency rin na nakakalimot sa Diyos. Alam niyo ba yan? Babalikan natin yung bayan sa panahon ng Exodus, sa chapter 14, they have just witnessed yung gawa ng Diyos through 10 plagues. They have just witnessed how God led them out of Egypt. Pero pagdating dun sa corner land, dun sa Red Sea, nasa likod nila yung Egyptians, they have already forgotten. Out of stress nila. Dahil sa marami silang stress, marami silang worries, sabi nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito dahil walang libingan sa Egypt? Dinala mo ba kami dito para mamatay? Moses, ganito. Moses, ganyan. They've already forgotten that their God is a supernatural being. Hindi siya tao lang na may kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Pero pagdating doon sa corner lang ng lupa, inisip nila, ayoko mamatay, Moses, tulungan mo kami. They have already forgotten. Dahil sila ay punong-puno na stress, ng worries sa kanilang buhay. Kaya sabi ni Moses doon, sabi ni Moses sa verse 13, huwag kayo matakot. Exodus 14:13, sabi niya doon, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. Huwag kayo matakot. Di ba may
may ginawa ang Diyos dati sa nakalipas, ngayon may gagawin ulit ang Diyos. Stand firm and see the salvation of the Lord. At yung mga Egyptians na nakikita ninyo dyan, hindi nyo na ulit sila makikita. Pero even si Moses, I do believe, dahil tao lang din si Moses, nakakaramdam din siya ng unting panic, ng unting fear. Kaya nga sabi ng Diyos kay Moses, ba't ka umiiyak? Instruct mo yung bayan, move forward. Kahit si Moses nag-encourage siya sa bayan, sabi niya sa verse 14, the Lord will fight for you. You only have to be silent, to be still. Pero even si Moses, oh Lord, we are in our corner na ng buhay. Pero sabi ng Diyos kay Moses, why do you cry to me? Itaas mo yung staff mo. Tell the people of Israel to go forward. At ang dagat ay mahahati. Even at our times na kung saan tayo stressed, worried, punong-puno ng problema, punong-puno ng utang, punong-puno ng mga lack of resources, we tend to forget God. We tend to forget His works. Na, I know, lahat tayo nakaranas na ng gawa ng Diyos, di ba? Nakaranas kayo na witness nyo out of your own eyes. Na-witness mo na merong himala na may ginagawa ang Diyos. But when it comes, kapag dumarating yung panahon ng stress, ng problema, ano gagawin ko? Israelites, they cried out merely days after experiencing something great. Alam mo na agad nila. Alam niyo ba, may testimony ako na nabasa habang ako'y nag-aaral dito. Sabi din, babasahin ko yung testimony, no? So, merong testimony isang article writer, sabi niya, it was in an evening service attended by a relatively small number of people. We had sung the opening hymn, and the pastor asked us to sit down and close our hymnals, yung songbook nila. Then he asked us about the content of the hymn we had just sung. No one could call it to mind. Anong pautuan niya dito? Sabi doon, kumanta raw sila, di ba kanina kumanta tayo? Tapos nung pinasara yung songbook, nawala yung lyrics, pagkaupo nila, tinanong sila ng pastor nila, sige nga, ano yung kinanta ninyo? Pero yung mga tao doon, hindi nila alam yung kanilang kinanta. Para bang naka-autopilot, sabi ng nagsulat, para lang kami naka-autopilot. Kung ano yung i-display na lyrics dito, kanta. Kung ano yung papakanta ng song lead, kanta. Pero yung understanding ay nawala na. We had sung the song, sabi niya, on autopilot, forgetting where we were, what we were doing, and whom we are, sabi niya, allegedly worshiping. Diba? We are worshiping God, pero yung song, yung praises feels empty. At sabi niya dito, we had, in fact, forgotten God. Kumanta tayo kanina. And if the song, kung hindi nyo maalala kung ano yung ating inawit, kung hindi natin na-grasp yung essence, yung ating inawit, English man na Tagalog. I know some of us hindi talaga maka-understand ng mga deep English, pero if we do not get why we were singing that song, why ganun yung lyrics, why may papuri sa Diyos, we are in danger that we have already sung or kumakanta lang tayo sa church na para ba naka-autopilot. Kapag pinatayo na tayo ng MC ng song leader, kakanta. Kapag upo, wala na. There is that danger, mga kapatid, that we have already forgotten God. Sabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 4. Okay, so why do I have to tell this testimony? Dahil sabi dun sa chapter 4 ng Deuteronomy, unting verses na lang, ano? See, I have taught you, verse 5, see, I have taught you statutes and rules, as the Lord my God commanded me, that you should do them in the land that you are entering to take possession of it. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of all people, who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people.
For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call Him? Diba? Walang bayan na katulad. Sa panahon ng Israel, walang bayan na katulad nila na meron silang Diyos na kapag kinausap nila, tutugon agad. At tayo ngayon, walang Diyos na katulad sa ating Diyos. Na kapag tayo manalangin, kapag tayo lalapit sa Kanya, ay tumutugon siya, sumasagot siya, gumagawa siya sa ating kalagitnaan. There's no one like our God. Pero sabi dito sa verse 9, only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Alam niyo, there is danger there. Na kapag unting pagkalimot lang sa gawa ng Diyos, out of good times, out of bad times, yung mga na-witness mo na nagawa ng Diyos sa iyong buhay, kapag ka nakalimutan mo yan, sabi dito, ang danger ay, baka ito ay umalis sa iyo ng tuluyan. At kapag sa panahon ng kalungkutan, panahon ng kalumbayan, panahon ng kasaganahan, wala na, nakalimutan na ang Diyos. The danger is there that one forgetting, yung small forgetting natin, sinasabi natin na human tendency ang makalimot. Totoo yan. Pero the danger is it kapag kahit sa maliit na pagkalimot lang, itong bagay na ito na tinanggap mo sa Diyos, ay ito'y mag-depart na totally sa iyong buhay all the days of your life. At yun yung cycle ng buhay ng Israel, di ba? Crying out for help, God works, God saves, pero pagka masaya na sila, balik ulit sa Diyos-Diyosan. Di ba? Pero, ang sabi doon, sa panahon ng Exodus, at sabi ng Diyos sa mga nabasa nating storya na hindi natin masyado mabasahin pa, if you would read Psalms 106, kinuwento doon ng songwriter yung buhay ng Israel. They were praising God, and then prosperity comes, and then they would forget again. And then, sa panahon na kahit sila nakakalimot, ang Diyos ay gumagawa pa rin. Ang Diyos ay kumikilos pa rin. So they would praise God again, praise God. Pero kapag kasaganahan ulit, nakakalimot ulit sila. At mga kapatid, bago tayo tuloy magtapos, ano ang ating kalagayan sa mga sandaling ito? Alam nyo ba, kahit ikaw ay nakalimot na, ang Diyos ay nanatiling gumagawa pa rin. Sabi nyo doon sa bayan ng Israel, di ba? Nakalimot na sila totally sa gawa ng Diyos. Sa Exodus 14 na binasa natin. Nakalimutan nila na merong Diyos silang kasama, na hindi lamang si Moses, hindi lamang sila'y nandun. Merong God na kasama nila. Nalimutan nila yon, pero ang Diyos, ginawa pa rin niya ang kanyang pangako sa bayang ito. Pinatunayan pa rin ng Diyos. Sabi niya, I will fight for you. You only have to be silent, to be still. Sometimes we forget that God is even there. Pero mga kapatid, I would like to remind na ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. Do you believe it? Ang Diyos ay gumawa sa inyong buhay. Huwag niyo kakalimutan. Nung sa panahon ng kayo ay may hirap, may mapangailangan, kayo ay may karamdaman, ang Diyos ay gumawa sa inyo. At sa araw na ito, huwag natin makalimutan yan. Dahil kapag ang tendency sa pagkalimot, mga kapatid, nawawala na, nakakalimutan natin yung the mere purpose kung bakit tayo nandito, kaya tayo nalalamig, nangihina, at ayaw nang umaten ng gawain. Ang mere purpose natin kung bakit tayo nandito, it is because of God's work. Dahil ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. So that's why we love Him. Diba? We love Him because He first loved us. Hindi ito saga ng ating sarili o dahil free lang yung ating oras. O pupunta tayo ng church dahil libre naman ako ng linggo. Hindi ganon. We would come sa Wednesday dahil, libre naman ang oras ko, punta ako ng Wednesday. Hindi ganon. We would come to the church sa gawain because we love our God. At marami na siyang ginawa sa ating buhay. So let us be reminded of those things, mga kapatid. Sa ating mga kasaganaan, even at times ng ating mga pangailangan, we cry out to God. Mga kapatid, ang Diyos ay natiling nandyan sa ating kalagitnaan. Do not forget the works of God. And why would we study this? Why would we read this, mga kapatid? Kung babalik tayo sa ating binasa sa Psalms, I will close now.
with a couple of unting encouragement na lamang. Why would we have to read this? Why would we need to be reminded? Mamaya, aawit tayo. I want us to understand yung ating mga inaawit. No? Huwag tayong aawit ng parang autopilot lang. When we all get to heaven, alam ko yung lyrics yan, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Pero wala na tayong pagkaunawa sa ating mga inaawit. No? Let us not forget God. Ang purpose natin sa pag-awit ay para papurihan ang Diyos. Bigyan siya ng luwalhati. Itong mga bagay na ito na binibigay natin sa Kanya ay hindi makakatumbas sa Kanya mga ginawa sa atin. Diba? It is just an expression of the goodness of God sa ating buhay. Hindi ito pangbayad sa ating kaligtasan. Yung ating mapapuri ay hindi pangbayad sa ginawa ng Diyos sa atin. It is just and will always be our expression of love to God. Hindi ito pangbayad. Ito ay dahil sumasagana sa iyong puso ang pag-ibig mo sa lahat ng gawa ng Diyos sa iyong buhay, aawit ka ng may pag-unawa. Okay? Sa mga sandaling ito, huwag niyong kakalimutan, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Oh? So, mamaya, ayan siguro ni Pastor, pero there will be changes sa ating program. Pero, mga kapatid, huwag sana tayo makakalimot. Kapag araw ng linggo, it is time to praise God, to glorify God. No? Huwag tayo makakalimot. 9 o'clock na dumarating, 10 o'clock na dumarating. Huwag tayo makakalimot, mga kapatid. For our God has done marvelous works sa ating buhay. Alalahanin nyo na maigi, gumawa ang Diyos sa iyo. Sa atin lahat. Sa panahon na ikay malungkot, sa panahon na ikay masaya, gumagawa at kumikilos ang Diyos. At yun yung purpose mo kung bakit ka nandyan. Be reminded of that purpose. Kung bakit ka nandyan, it is because God loved you. Before the foundation of the world, pinili ka niya. Ikaw ay pinaglaanan ng oras ng Diyos. Hindi mo purpose para parito dahil libre ka lang sa oras. Or dahil ikaw ay ganto ganyan. Available naman, kaya pupunta ka ng gawain. You will come to your service. You will come to church. You will praise God because God has loved you. At ikaw, out of your own expression of love, you will praise God. So why are we looking back at these verses na sinulat ni Haring David? Nakita natin how it is important for God, for His people to remember. Sabi sa Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Why should we never forget? Dahil ang remembrance, I will leave this sa gantong kaisipan. Remembrance leads to praise. Kapag ikaw ay naalala mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, kahit ano ang sitwasyon mo, kahit anong kalagayan mo, kahit ikaw ay nahihina, kahit ikaw ay nalulumbay, kahit ikaw ay may karamdaman, kapag merong nakasulat sa puso mo na gawa ng Diyos, at maalala mo yon, kahit anong kalagayan mo, ikaw ay mauuwi sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kahit anong sitwasyon mo ngayon, kahit na marami kang utang, kahit na nahihirapan ka, dahil may nakasulat na gawa ng Diyos sa buhay mo, pinagaling ako ng Diyos, ikaw ay sinuplehan ng Diyos, niligtas ka ng Diyos sa kasalanan, karumihan. Kapag may nakasulat dyan, at maalala mo yung mga nakasulat doon, kahit anong kalagayan mo, magpupuri ka sa Diyos. Sasamba ka sa Diyos, magluluwalhati ka sa Kanya. Sapagkat hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, tayo magpupuri at mag-aalay pa. Salamat sa Diyos! Yung mga bagay na nakasulat sa puso natin, alalahanin natin. Yung mga gawa ng Diyos, alalahanin natin. At bigyan natin siya ng papuri sa spirito at katotohanan sa araw na ito. Handa niyo po ba o samahan, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon sa mga sandaling ito. Purihin, dakilain, pasalamatan ang ating Panginoon. Sa Diyos mauwi ang papuri, pagdakila at bayaan sa mga sandaling ito. Ito nagbigay ng onting encouragement para sa bawat isa. Tayo makuha at manalangin sa panandalian. Dakila at mahabagin namin Diyos, maraming po salamat sa iyong mga salita. At tunay nga o Diyos, we pray na we should be always reminded of your goodness sa mga buhay. Dahil tunay nga o Diyos, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan o Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, we glorify you, we praise your name on high. Mapurihan ka, mapasalamatan ka, at lahat ng bagay na ito binabalik namin sa iyong papuri. Sa tayong panapin ng Kristo Jesus.